Alright. Happy New Year sa lahat po ng nagdiriwang. Ayan, nalampasan na ho natin ng isang taong puro pangungurakot nila. At ngayon, may bycam na naman, gaan na naman, na kanilang lalapangin at kakainin, mga kapatid. Pero bago ang lahat, mga kaibigan, may panonoorin muna tayo galing sa Pinas News Insider na may title, hala, nagdeklara na si Teddy Locsin, pasabog sa palasyo, wala nang kawala, lahat kahihiyan ng inabot. Ibig sabihin, may mga sinabi siya. Hindi siya literal na bugum. Hindi ganun, ha? Okay, baka si YouTube magkamali. Ayan na nga, panoorin na ho natin ito ng sabay-sabay sa pamamagitan ng... Kung gusto nyo naman ng mura na at mabilis na internet, nandito na ang Fiber ni Juan. Maaasahan, kaya tawag na. Baka meron na sa inyong lugar ang Fiber ni Juan. Siyempre, pabiro-biro lang tayo, pero Sir Brents, maraming salamat lagi sa pag-unawa at pag-intindi mo sa akin. Kahit mula noon pa, no? Yan, sa Fiber ni Juan, maraming salamat po. Okay, nag-drama. Yan, okay, panoorin na natin. Ito ang balita ngayon. Trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang tunay talaga na walang lihim ang hindi mabubunyag. Palike, mga matapos kapatid, ang di umano'y sapilitan o iligal na pag-aresto sa dating Pangulong Rodrigo Duterte para dalhin sa The Hague, Netherlands at mahatulan sa dayuhang hukuman o Grabe, ICC ng Marcos administration. Kabilang na dito at isa sa di umano'y utak ang bagong ombudsman na si Boyeng Rimulya. Pero yung video na yon, pag naaalala ko yun, naiinis talaga ako kay Tor. Philippine Ambassador to United Kingdom, Teodoro Tadiboy Locsin Jr. tila binasag na ang katahimikan at buong katotohanan. Sa wakas, nagsalita na rin sa publiko at matapang na tila binalibag ang kabulastugan ng gobyernong ngagba ni Marcos Jr. Di man pinangalanan, ngunit datapwat tila nasa pool ng katotohanan at tila kahihiyan ang bagong ombudsman na si Boyeng Rimulya na isa di umano sa utak kung bakit nasa dayuhang hukuman ngayon ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. Ayun nga mga kapatid, no, halimbawa nanonood kayo, meron tayong 5,000 views. Sana yung 5,000 views na yun, wow, sana umabot, no? Sana bawat isa man lang mag-like. Napaka-importante po sa amin yan. Maraming salamat po. At eto na nga mga kababayan, hindi inaresto ng ICC si PRRD, dinukot ng mga Pilipino at isinuko sa mga dayuhan. Ito ang matinding buwelta at matapang na kinontra ni Philippine Ambassador to United Kingdom, Teodoro Tediboy Locsin Jr. ang isang post sa social media na nagsasabing inaresto ng International Criminal Court o ICC si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Locsin, hindi ito ang pag-aresto, kundi isang pagkidnap na ginawa mismo ng mga Pilipino at mas masahol pa, isinuko pa raw ito sa mga dayuhan. Ang pahayag ni Locsin ay tugon sa post ni Philippine Law Street Jr. na nagsabing nang tanungin si Rodrigo Duterte ng isang nakababatang mambabatas sa isang pampublikong pagdinig ng Kongreso kung handa siyang humarap sa ICC. Mayabang siyang sumagot, sipain ko mga taga-ICC. Ngayon, nakakulong na siya sa kulungan ng ICC. Hindi na niya kayang bigkasin ang mga salitang iyon. Kinain niya ang mga iyon. Tapos na siya. Salamat ICC. At dahil dito, sa kanyang... Alam niyo kung ba't nasasabi ng Duterte yan? Kasi nga, itong ICC, nakikita natin ngayon na 1 plus 1 nga equals 2. Pero hindi nila agad masagot. Ang tagal na ng Tatay Digong sa ICC, pero wala pa ring malinaw na sagot kung makakalaya. Ngayon, kung sinasabi dito sa video na to na wala pala talagang pag-aresto kay Tatay Digong, ibig sabihin dinala na lang talaga si Tatay Digong doon po sa The Hague para bahala na lang kung anong ikakaso namin dito. Hintayin nyo lang at magbibigay kami ng mga resibo, ng mga ebidensya na magpasa hanggang ngayon sobrang hilaw. Ilan lang ba yun? Akala ko ba 30,000? Magpasa hanggang ngayon wala pa rin kalinaw-linaw ni hindi pa rin pinapalaya.
Ganyan para sa aking katangayang ICC. O alam na nila, yun nga lang, hindi nila pwedeng palayain. 'Di ba? Dahil doon sa Pilipinas, biruin mo, pinagkanuno mo kapwa mo Pilipino, may sariling batas tayo dito, tapos pinunta mo doon. Ano namang kinalaman ng ICC doon? 'Di ba, no? Kaya ako, nabubugukan talaga ako sa administrasyon ngayon. Sorry, pero nakakahiya itong administrasyon natin ngayon. Biruin mo, -3 or -15. Pangulo. Wala man lang nakulong. Taragis, di ba? Akala ko ba may mga makukulong? Pero wala naman tayong nakikita. Alin? Diskaya? Yun lang, mga kapatid. Kaya dapat mag-like kayo sa ating video. Napaka-importante po sa atin yan. Facebook account, mariing tinutulan nito ni Ambassador Teddy Boy Locsin Jr. na aniya ay maling-mali ang ganitong naratibo. Si Rodrigo Duterte ay hindi inaresto ng ICC. Siya ay dinukot ng mga Pilipino sa Pilipinas at isinuko sa mga dayuhan. Kung siya ay may kasalanan, ipinahahayag natin na ang ating bansa at gobyerno ay walang kakayahang siya ay pananagutin. Dagdag pa ni Locsin, sa ganitong gawain, tinalikuran mismo ng bansa ang diwa ng soberanya, ang kakayahang magpatupad ng sariling hustisya. O, di ba, may sarili tayong hustisya, may sarili tayong batas. Tapos si Tatay Digong dinala doon, di ba nakakagago, nakakabobo? Di ba, no? Ganon Sa sila. paggawa nito, tinalikuran natin ang unang katangian ng soberanong kalayaan, ang pagkakaroon ng epektibong sistema ng hustisya. Alam nyo, napaka malaking kahihiyan na kung maiintindihan mo talaga, yung kahihiyan dito na ipinaglaban ng mga bayani natin dati na magkaroon tayo ng sariling, Independence Day, kalayaan sa mga nananakop sa atin, pinakikialaman tayo ng mga ibang bansa dati, sinasakop tayo, ngayong malaya na tayo, dadalhin mo sa dahig? Dadalhin mo sa ICC? Tatay Digong? Diba? Mga munggo talaga yung mga... Kaya, habang nasa dahig si Tatay Digong, habang nasa ICC si Tatay Digong, palatandaan yun na walang kwenta itong mga namumuno sa Pilipinas. Yun lang ho sa akin. Yung pinakapuno, yung pinakaulo ng mga pasaway na wala namang ginawa kung hindi magsalita lang ng magsalita pero wala tayong nakikitang mga main project. Lagi nating ipapaalala yan. Binanatan din ni Locsin ang paniniwala ng ilan na kailangan ng mga dayuhan, lalo na't mga taga-kanluran, ang humusga sa mga Pilipino. Ang ideya na ang mga dayuhan, lalo na ang mga taga-kanluran, ay maaring humusga sa atin ay lubhang kasuklam-suklam. Ito ay pagtataksil. Sa oras na ito, bibigyan po natin ng pagpapaliwanag Ayan na. at mga mayor Shout na out punto. kay Eric. Itong napaulat na sadsad at lugmok, halos nosedive. Ito pong trust and approval rating ni Marcos Jr. At ano po ang epekto nito sa ating ekonomiya at sa kabuhayan ng mga mamamayang Pilipino. Alam nyo, kapag yung trust rating mo mababa na, tapos sinusuka ka na negative na nga, pero pinipilit mo pa rin, hindi ka magpapa-apekto. Kabubuhan. Bakit? Ayaw na sa'yo ng mga nasa paligid mo. Iniluklok ka niyan dati bilang Pangulo. Ngayon, ayaw na sa'yo, magpapatuloy ka pa rin. Anong gagawin mo? Magpapabango? Magsasalita, mag-a-announce ng mga SSS, etc. Pero wala kang main project. Natapos yung Davao City, yung tulay doon, in-announce mo na sa'yo. Para lang may masabi ka pero wala naman talagang gastos ang gobyerno mo dyan. Di ba, Di ba kayo nabobobohan dyan? Mga kapatid, ikalat natin yung mga ganitong balita, sa pamamagitan ng paglalay. Huwag nating hahayaan na malason tayo ng mga ibang nagtatanggol sa kabila. Na wala silang inisip kundi sarili lang nila. Palibasa binibigyan sila ng salapi tayo. Hindi tayo magpapasilaw dyan. Kung ano ang katotohanan, yun lamang ang sasabihin natin hanggang sa maupo si BP Sara. The worst ever for a president to have a negative
below zero na trust and approval rating sa history ng ating politika at panggobyerno sa Pilipinas. Below zero. Zero na nga below eh. Tapos below pa. Tapos ayaw mo pa rin umalis pag tatanggol ka pa ni Manang Claire. Ang gagi talaga nitong putik niya, no. Biro mo kahit marami ng bias sa sobrang negative. Marami ng bias na mga pinapakita si PBBM, mataas ang ratings. Pero sa sobrang nag-uumapaw na yung negative. Siguro nga baka hindi lang 3 yan eh. Diba? Hindi lang siguro 3 yan, baka nga 15 o kung ano pa man eh, no? Nag-uumapaw eh, kaya kahit, alam mo, sabi nga nila, no, kahit takpan mo yan, basta pag mag-uumapaw yan, talagang tatapon, maglilik daw. Ito na, lumabas na. Diba? Negative na. Tapos ano pang ginagawa mo dyan? Kakainin nyo na naman yung bagong budget ng Pilipinas. What the F, mga kapatid, nakakasuka yung ganito. Kasi yung mga ibang kababayan natin wala namang pakialam sa politika eh. Bakit? Eh hindi naman sila daw yayaman eh. Pero hindi nyo alam yung mga anak ninyo, yung mga susunod ninyo, sila yung mga magmamana ng wala kayong pakialam. Kami meron. Kasi gusto namin mapaganda yung Pilipinas. Oo, may sarili-sarili tayong buhay. Sarili mo pa rin, pagsisikapan mo pa rin, na umasenso ka sa sarili mo. Pero, paano na lamang kung yung gobyerno natin ganito? O halimbawa, sa lugar ninyo, bako-bako pa rin yung mga daanan, hindi man lang naayos. Tignan nyo sa ibang bansa ang gaganda. Bakit kailangan pang mag-abroad ng mga mahal nating mga OFW, lalo yung mga OFW, paano? Palike naman. Bakit kailangan nyong pumunta dyan sa ibang bansa? Kasi maganda ang swelduhan, maganda yung kanilang lugar, at ang marami ng mga napakadali, no, na hindi gaya dito sa Pilipinas. Lupog na, nilulubog palalo. Okay lang sana, sanay na tayo kapag ninanakawan tayo, ninanakawan yung mga Pilipino ng, halimbawa may project, tapos na, okay na, ang ganda ng project, pero may natirang pera, yun na lang yung kakatkungin, yun na lang po yung kukurakutin, sanay na tayo din eh. Pero ngayon lang nga talaga nangyari yung ganito. Kung na talaga lahat, walang kabusugan, trilyon ang nawawala, bilyon, trilyon ang nawawala. Tapos, eto may bagong project, may bagong budget na naman. Tapos sa kabilang banda, malapit na mag-February, BP Sara na naman ang kanilang target nung milyong pondo na tinatanong nila kay BP Sara na may sagot naman. Yung bilyon, tahimik sila. Huwag kayong magpapalinlang. Kahit mga matatalino kayong may mga profesyon kayong mga, ano pa sa Tagalog? Hindi na ako marunong mag-Tagalog. Kahit matatalino kayo sa ibang bagay, hindi naman din ako matalino. Kailangan mo lang konting pag-unawa at puso. Titignan mo lang yung mga sitwasyon na nangyayari ngayon. BBM ka pa rin. What the F? Wala mayayaman kayo eh. Oh my God, we'll be back again. Kahit na sinasabi ng iba na ang priority natin ay sugpuin ang corruption, ang preoccupation naman ng iba in the last few days ay ang dami pong mga opisyal na nagpahayag na ang files ko ay hindi dapat maging ebidensya sa korte, so on and so forth. Parang pinapakita nila na ayaw nila talagang sugpuin ang corruption. Gusto lang nilang i-control ang investigation. Kaya ko po naisip noon pa na importante na makuha ang files bago umalis ng DPWH si Yumaong Undersecretary Cabral dahil ang potential for cover-up and for others to alter the files is great. Ngayon, hindi naman pagdiniwala ng kopya ng files ko kung hindi tugma ng lahat ng ibang mga files. Pero kung maraming mga may kopya ng file, tapos yung file na ilalabas ay iba, pwede nating ngayon i-check and balance kung inalter yung laman ng file. Kaya ang sagot ko sa inyong tanong ay wag tayo magpa-divert
ng atensyon sa tunay na question ng laman ng file. Kumalat po yung video, yung CCTV video, pati po yung larawan na may paper cut, na sugatan daw po. Ano po ba yung katotohanan po dito sa dokumento? Bagamat hindi malinaw dun sa CCTV na nagkaroon ng komosyon, pilitan dahil wala naman CCTV sa loob, pero sa labas naman medyo maayos naman ang inyong usapan. Okay naman kami ni Undersecretary Cabral dahil naglalakad kami at hawak ko yung papel at dinidiscuss nga po namin. And I vehemently deny any allegation of days to even reply to my initial Facebook post. I have also been saying since November in public that I have had these. And I've also been discussing with him since September the public release of these files. And ang katotohanan po kasi maraming mga kumakausap sa akin at sa kanya na wag ilabas ang mga files na ito dahil marami pong mga taong nakapangalan sa listahang ito. At siguro naman po nakikita ng publiko na ang importanteng topic ay hindi ang mga files ko, kung hindi ang laman ng mga files na ito na may kopya din ang DPWH na ibinigay nila sa ombudsman. Kaya ang tanong na lang, bakit nila hindi inilalabas ang mga files na ito? Opo, yung insidente na yun, sir, kailan po yun naganap? September 4. Oo, tapos ngayon lang sila nagsabi na merong ganun na parang sapilitan na pagkuha. Tama po. Opo. Sir, yung pagpunta nyo po doon, nagpaalam po ba kayo muna? Nagsabi ba or nag-usap ba kayo ni Secretary Vince na pupunta ko dyan sa opisina, hihingin ko yung kopya, or kausap nyo po si Undersecretary Cabral, o diretso na kayong pumunta po doon? Nag-set po ako ng meeting through Director Alex Bote sa opisina ni Yusek Cabral. And actually, nung June 11, nandun din po ako to meet Yusek Cabral, and binigay niya sa akin yung kanyang high-level budget allocation formula na ang tawag po niya ay kanyang baseline budget managed o BBM formula, kung paano na-compute niya yung 401 billion pesos allocable budget per congressional district. Nagsulat din po ako sa kanya a month later asking for the detailed breakdown ng mga budget allocations na ito. At nung na-appoint si Sec Vince September 1, naisip ko na baka kung noon hindi ito ibinibigay ni Secretary Bonoan, mas may chance ngayon. Kaya naisip ko na pupunta that day. And ako po ay nagpapasalamat na nung nandun ako, tinawagan ni Yusek Cabral si Sec Vince kung maaring ibigay sa akin. Tapos nag-call back din po si Sec Vince. At ang sinabi po ni Sec Vince, okay na ibigay sa akin in the spirit of transparency. Sabi ko nga po kay Sec Vince, maganda kung isa publiko natin ito. At sabi niya, oo, isa sa publiko nga niya. Kaya ko nga din, hindi ito ginawa sarili ko dahil ang expectation ko, mas maganda, DPWH ang gumawa. And I believe nung September, mas idealistic pa siguro si Sec Vince, pero siguro marami ng kasing mga napagkasunduan siya in terms of what he can and cannot do to remain in his position. Kasi siya naman po ay nandyan lang at the pleasure of his appointing authority. Kaya wag natin pong sisihin si Sec Vince personally at mahirap po ang kanyang posisyon. Kaya minsan baka hindi siya pwedeng magsalita ng totoo. Opo, meron pong ilan na nagpahayag ng pagkabahala doon po sa sinasabing pinilit daw po ninyo na kunin yung files. Kung ganun po yung mga naging senaryo, meron ba kayong natanggap din na text mula kay Dizon na parang pinapaalalahanan ka bakit ganun yung nangyari? Ganun din si Undersecretary Cabral. Kailan yung last communication po ninyo with Secretary Dizon na bago po yung interviews niya na sinisita nga kayo dahil di umano'y sa pilitan yung kinuha? We are trying to contact him, pero baka wala din siyang magandang sagot kasi nga only every few days siya nakakasagot sa mga katanungan ng media. Ang I think best is kung kaming dalawa humarap na lang sa media at palipaliwanag lang namin kung bakit hindi ng DPWH isinasa publiko ito. Pero ang sagot ko ay actually maraming kumuusap sa akin at sa kanya at pwede naming pangalanan lahat ng mga nasa listahan na nakiusap na wag ilabas ang listahan. Kung hindi po niya aminin yan, lalo kong sasabihin na hindi siya nagsasalita ng totoo. Opo. Mula nung September po, nung pumunta po kayo doon and prior doon, meron kayong usapan na with Secretary Vince. Hanggang sa kasalukuyan, meron po ba kayong pag-uusap in between doon po?
Bago po siya Opo, nag-abroad? marami po. After September 4 kasi ang budget hearing sa Kongreso. Tapos meeting din kami sa labas at sa telepono din. At ako po ay naniniwala talaga na gusto ni Sec Vince ng reforma sa DPWH. Pero tulad po ng yung pagbaba ng presyo, yun po yung isinusulong ko. Tapos isinulong din niya. Pero nung inayawan ng iba, binalik yung presyo, 'di ba? Kaya ang sitwasyon po ni Sec Vince ay napakahirap, pero kaya ko din po 'yan na bibigyan bilang konteksto. Kaya din minsan hindi siya pwedeng magsabi ng totoo. Opo. Muli nating linawin, Congressman, kasi ang baka ang intindi ng ating mga kababayan o ilan na 'pag nandoon yung pangalan mo sa listahan, masamang tao ka na. Once and for all po, pakipaliwanag po, once na nandun yung listahan, ano ba ang palatandaan na merong something mali doon or hindi mali na maging proponent ka, considering parang yan na yung nagiging kalakaran na magdala ng proyekto ang mga kongresista sa kanilang mga distrito, kasi hahanapan din sila ng nakasanayan din ng kanilang mga constituents na pag ikaw si congressman, dapat meron kang proyekto dito sa amin. Ang masama I think is the fact na itinatago. Kasi kung isinasa publiko ng isang mambabatas ang mga proyekto na pinasok niya sa kanyang distrito, yan ay patunay na hindi siya kumita sa proyekto. Pero the fact na ang daming ayaw na lumabas ang kanilang mga pangalan ay I think a reason to believe, corroborated by the fact na ang sinasabi ni former Undersecretary Bernardo ay almost 100% ng mga bid sa DPWH ay luto, na may mga commission nga in many cases para sa mga proponents ng mga insertions. At ang mga presyo nga talaga ng mga proyekto ng DPWH ay mataas, ang kalidad ay madalas substandard, kaya ang sinasabi ko ay halos lahat siguro ng mga DPWH projects ay may kickback. Kaya may mabuting dahilan siguro para ayaw ng marami na lumabas ang listahan. Opo. And doon po sa nangyari at naipalabas na videos doon sa CCTV at mismo yung taga-side ng DPWH ang naglabas po. Ito ba ay nagpapatunay na legit na ang inyo pong hawak na dokumento galing talaga sa DPWH at hindi na kailangan pa na i-verify? Yun ang funny thing about the DPWH saying na I illegally obtained the files, na kino-compare man nila na talagang galing sa kanila ang files na ito. And the fact na ayaw nila ba naman na bakit may mga pangalan ng mga taong patay. Hindi ko naman problema yun kasi hindi naman ako ang gumawa ng listahan. Kaya tama ka po, ito po ay patunay na authentic ang listahang ito. Opo. Now ngayon po ang inyo pong kaibigan na si Representative Ridon ay meron namang pong parang babalaba or pahaging na posibleng ma-ethics po kayo dahil po dito sa sinasabi daw na nanggipit kayo doon sa DPWH. Ano pong komento niya rito po, Congressman? Sir, mag-share ako sa iyo ng sikreto. Gustong-gusto kong i-ethics nila ako para may oportunidad ako na ilabas lahat ng mga alam ko tungkol sa mga gawain sa Kongreso. Kasi alam niyo sir, nung Lunes, gusto ko sana mag-privilege speech. Pinatayan ng mikropono, tapos nag-adjourn ng session in less than 1 minute. Kaya mabuti po, i-ethics nila ako para pwede akong magpahayag ng pahayag na lang sa Kongreso. Yung sinasabi ko po kay Congressman Redon, ang kanyang party list, Bicol Saro, ay may 150M insertion sa 2025. Dalawang road project, 75 million pesos each. Meron din po insertion sa 2026 kasi kaming lahat ay hiningan ng submission ng at least 150. Yung mga party list nga po, 160M per party list. At mukhang pag pinapahayag ko ang mga ito, maraming mga nagagalit na nabubulgar ang kanilang pinagkikitaan. Kaya hindi ko naman po sinasabi na may masamang ginawa si Congressman Redon sa kanyang mga insertions di umano ng kanyang party list. Pero mabuti po kung isagot na lang niya kung meron man siya o hindi insertions sa 2026 budget mismo o ng kanyang party list, na sinabi ko po sa unang pahayag ko, kanyang party list ang may insertion sa 2025 budget. Ngayon, tungkol sa kanyang sinabi na i-ethics niya ako dahil sa illegally obtaining the file, parang nakakatawa talaga para sa karamihan ng mga Pilipino na
kahit na sinasabi ng iba na ang priority natin ay sugpuin ang corruption, ang preoccupation naman ng iba in the last few days ay ang dami pong mga opisyal na nagpahayag na ang files ko ay hindi dapat maging ebidensya sa korte, so on and so forth. Parang pinapakita nila na ayaw nila talagang sugpuin ang corruption. Gusto lang nilang i-control ang investigation. Kaya ko po naisip noon pa na importante na makuha ang files bago umalis ng DPWH si Yumaong Undersecretary Cabral dahil ang potential for cover-up and for others to alter the files is great. Ngayon, hindi naman paniniwalaan ng kopya ng files ko kung hindi tugma ng lahat ng ibang mga files. Pero kung maraming mga may kopya ng file, tapos yung file na ilalabas ay iba, pwede nating ngayon i-check and balance kung inalter yung laman ng file. Kaya ang sagot ko sa inyong tanong ay wag tayo magpa-divert ng attention sa tunay na question ng laman ng file.